alam. Eh, nagigisa lang ako ng labanos. Parating daw si Roman, sabi ni Isabel eh. Ito na lang ulamin natin. Nagkokolorete ka na naman ng mukha. Darating si Roman maya-maya. Wala ba kayong tanim ngayon? Bukas pa. Roman! Oo naman, nangaga mo naman. Hindi pa ako tapos nag-ayos eh. Ate Lena, nasalubong ko si Mang Sani kanina sa may gawing palengke. Gamit raw ni Aling Aida. Kay nanay? Naiwan raw ni Aling Aida dun sa bahay ng mga santo sa bayan. Sige na, ako na. Oh, bakit ba? Kanino to? Mga lumang damit ni Inay, dala ni Roman. Galing daw ng palengke kay Mang Sani. Ganun ba? Alam ko na. Tignan na lang natin to, di ba? Baka may kasya sa atin dito. Oh, ito kasya sa iyo to. Oh, Ito sa akin. ano to? Sa Ate Lena. Ate, tingnan mo oh. Kwintas? Alam ko na. Isang lana lang natin to. Mukhang maganda oh. Mukhang mapapakinabangan pa. Tingnan mo. Pahiram nga. Natatandaan ko to sa Bel. Ha? May naikwento si Inay. Anong kwento? Ang sabi niya, pinagbigay daw sa kanyang manghuhula nito. Pwede daw, Mahuhula, ate. Baka naman nagkakamali ka lang. pwede daw humiling dito. May sinabi eh. Tres deseos? Ano naman yun? Ang ibig daw sabihin nun, 3 hiling. Hihiling ka dito at matutupad yun. Akin na nga. Sige nga ate. Subukan mo nga humiling. Hingi ka ng pera. Ikaw na lang. Wala naman yatang talab yan eh. Eh sabi ni Inay, ganun daw yun eh. Sige na, subukan mo na. Hingi ka kahit 50,000. Para naman may pambili tayo ng bagong damit at pagkain. Yun ba talaga gusto mo? Oo ate. Sige, yun tayo. Susubukan lang natin. Kinagagalit mo? Sino na naman ba nakialam ng gamit ni nanay sa loob? Ako! Eh bakit mo pinakalaman? May tinignan lang naman kami ni Sinabi Isabel. ko mapakialaman mo! Hindi. Ate Lena, tama na. Ate Isay, halika na. Babalik pa tayo sa bukid.
Isabel. Kamamatay lang ni nanay. Tapos, Isabel naman. Ano nangyari? Nakita ko kanina. Nasa bukid kami. Yung tauhan ni Aling Rowena. Yun ang may kagagawan. Alam ko, makita ko sinadya niya yun. Isay, wag po sisihin ng ibang tao. Diyos. Gusto ko ng Diyos na mangyari. Ito ang nais niya. Sinagasaan niya ng pang-araraw ang kapatid ko. Sinagasaan niya hanggang magkalasog-lasog ang katawan nito. Mga hayop. Lahat sila! Inaapi tayo mahihirap! Isay, nakagustuhan ka ng Diyos. Walang Diyos! Walang Diyos! Inuwan niya sa akin yung kapatid ko! Ngayon, sabihin mo sa akin kung may Diyos ba? Tignan mo! Wala nang inay! Isay, Isay, Ikaw! May babalik mo ba kapatid ko? Isay, tama na! Isay, tama na! Ate! Tama na, Isay. Tama na ko! Tama na. Isabel, sana masaya ka na. Alam ko, kung nasan ka man ngayon, binabantayan mo lang kami. Huwag mo pa rin kami iiwan, ha? Wala na akong luhang mailuluha pa eh. Gusto ko lang, maging masaya ka. Ate Lena, salamat ha. Kasi kung hindi dahil sa'yo, malamang sa bakuran na lang natin inilibing si Isabel. Salamat sa paggastos mo sa libing niya. Alam ko malaki na yun ang gastos mo. Pero salamat pa rin. Alam ko minsan nagkakatampuhan tayo. Pero sana kalimutan na natin yun. Para lang sa kapatid natin. Pero ate, huwag kang magagalit ha.
Tatanong ko lang naman kung saan mo kinuha yung pampalibing dito. Kay Rowena. Siya yung sumagot ng libing ni Isabel. Ano? Ate naman! Bakit ka naman pumayag na siya magpalibing dito sa kapatid natin? Pinalibing na nga ni Rowena si Isabel. Nagbigay pa ng 30,000. Ano pa bang gusto mo? Ano? 30,000. Bakit mo suot to? Ate. Sige nga, ate. Subukan mo nga humiling. Hingi ka ng pera. Ate! Natatandaan mo ba yung dala ni Roman? Yung galing palengke. Kasama to sa mga gamit ni Inay. Natatandaan ko sinabi sa akin ni Inay na merong nagbigay sa kanyang manghuhula dito. Isay, tumahimik ka na. Ate, hindi totoo. Ito yung ginamit namin ni Isabel. Humiling kami ng... Hindi ko intas ang kumuha kay Isabel. Hindi ate! Totoo nga! 3 hiling meron ko. Isay, tumahimik ka na. Walang katotohanan yung sinasabi mo. Meron! Hihiling ako. Ibalik mo ang kapatid ko. Ibalik mo si Isabel. Sana bumalik si Isabel. Ate, anong gagawin mo? Kung totoo ka man, hinihiling ko na sana payapa na si Isabel sa kanyang libingan. Ate, wag!